Isang panibagong araw na naman na napakaagang nagising ni Isabel. Miyerkules nga ito ng umaga at alas 4 pa lang ay gising na si Isabel. Pero mga bandang alas 6 na kami ay lumabas ng bahay. Dahil napakaaga nga nagising ni Isabel ay maaga rin itong nakatulog. At ang usual routine nga natin kapag nakakatulog si Isabel ay maghugas ng plato, iba pang gawain sa bahay. Maya-maya nga lang ay nagising na rin si Isabel. Kaya naman lumabas muna kami ng bahay para tumambay sa labas. Alas 7 pa nga lang ito ng umaga pero ang sakit na sa balat ng sikat ng araw. Nakita ko nga sila nanay nakatambay sa may lilim kaya naman pumunta na rin kami ni Isabel dito para makitambay. Ilang oras nga lang ang nakalipas ay nakatulog uli si Isabel. Kaya naman binilin ko muna sa asawa ng kapatid ko sa Isabel na silip-silipin muna dahil tulog nga. May nalimutan nga ako bilhin kaya naman sumadya ako dito sa tindahan. Pagkapasok ko nga ay dumiretso agad ako kung saan nakalagay yung mga patis. Eto nga lang ang sadya ko rito at nalimutan ko ang bilhin nito kahapon. Bumili na nga rin pala ako ng biskwit ni Isabel at saka tinapay, pang almusal. At ito nga may bisita ako sa bahay. Nanonood nga siya at babantayan niya daw si Isabel habang natutulog. At dito nga ay nagsimula na rin ako maghiwa ng mga gulay na gagamitin ko sa lulutuin ko ngayon. Magluluto nga pala ako ng apritadang manok. At ito nga, magiging first time na magluluto ako ng afritadang manok. Una ko nang hiniwa dito ang patatas. Hiniwa ko nga lang to na maliliit na cubes. Tagigisang gulay nga lang pala ang binili ko dahil kakaunti nga lang pala yung manok na lulutuin ko. Sunod ay itong karos naman ang hiniwa ko na maliliit na cubes rin katulad ng patatas. At gayon rin naman ang hiwa na ginawa ko sa may bell pepper. After nga maghiwa, itinabi ko muna itong mga gulay na nahiwa ko. Dahil yung manok nga ay nalimutan ko ilabas na maaga kaya naman matigas pa at kagagaling lang sa freezer. At habang hinihintay nga na lumambot yung manok, heto at pinaliguan ko muna si Isabel at inasikaso. After nga na maligo dyan ay nayaan ko muna siya na maglaro sa walker niya at mapagod. Nang mapagod ay pinadede ko siya at saka ko naman siya hinele nung makita kong inaantok na siya. At dito nga ay napakabilis niya lang matulog. Kaya naman na makatulog na ay nagsimula na rin nga ako na magluto. Dahil alas 11 na nga rin na nakakaramdam na kami ng gutom. Ito nga ang first time na pagluluto ko ng afritadang manok. At ang pagluluto nito ay pinanood ko nga lang sa YouTube University. Pagkaluto nga ay nagsandok na rin ako para mapatikim ito kay nanay. At syempre para makakain na rin kami dahil alas 12 na nga ito ng tanghali. At kanina habang pinapakuluan nga ito ay nagising na si Isabel kaya naman nagmamadali na rin ako. Nagsandok na nga rin ako ng kanin para makakain na dahil nga gutom na rin ako. Si Isabel nga ay kinuha ko na rin kay nanay dahil kakain na rin. At syempre hindi pwedeng hindi rin siya kakain kaya naman ayan siya ang una ko munang sinusubuan.
Natuwa nga ako sa pagkakaluto ko nitong apritadang manok dahil kahit first time ay nakuha ko ang gusto kong lasa nito. Hindi nga siya naging maalat at hindi rin siya matabang. Saktong-sakto lang talaga sa panlasa ko. Kaya maganda rin talaga na ikaw ang nagluluto ng sarili mong ulam dahil ma-adjust mo nga ito sa gusto mong lasa. At salamat na rin sa video na napanood ko kung paano ang pagluluto nito. Dahil nga sa YouTube University ay marami ako natututunan na luto. Tinanong ko nga rin pala si nanay kung ano ang naging lasa nito at okay naman daw. At sa hapon nga pagdating ni mama ay pinatikim ko rin sa kanya ang niluto ko. Okay naman daw at saktong-sakto ang pagkakaluto. At dahil nga maganda ang pagkakaluto ko nito ay uulitin ko ulit sa susunod ang pagluluto ng apritadang manok. Hanggang dito na nga lang pala ang video na to at salamat sa panonood. Don't forget to follow, like, and share my video. Salamat! Audio Jungle.